Senator Trillanes. Thank you, Mr. Chairman. Commissioner Heidi, ma'am. In relation to your last statement, regarding yung mga matitinong mga auditors na nalalagay sa peligro ang buhay, meron po kaming nakuha na mga litrato in relation to an alleged break-in sa inyong bahay. Ipapakita ko lang ho sa inyo at kumpirmahin nyo kung totoo nga ito. Yung Screen, please. Yung pictures. Mr. Chairman, just to give a background, ito po mga litrato na to ay in relation to a reported break-in dun sa bahay ni Commissioner Heidi Mendoza earlier this year. So, ma'am, can you confirm kung sa inyo nga pong tahanan itong niransak na ito? At pwede nyo bang bigyan kami ng kung ano nangyari dito? Kung anong circumstances behind this, ma'am? Ano po yan pinasok po yung bahay, tapos nilaglago yung lahat ng cabinets, nakahato ng papel, nakataktak sa sahig. Pero wala naman pong nawalang importante. Mahirap naman pong magbintang, kaya lang nag-report na rin ako sa police at sinubmit ko yung pictures. Kasi medyo suspicious po yung timing. Yun lamang po. Ano po yung timing na sinasabi nyo, ma'am? Naghihiring po kami sa Sandigan Bayan at ako po yung witness doon. Kayo po ang witness. Pero dito po sa break-in na ito, ano po, wala pong valuables na nawala? Ano po ang, meron pong nawala? 2 beses na pasok. Yung una po, wala naman pong nawala. Yung pangalawa ho, ay meron pong na pulis. So, na-prevent naman po at hindi naman po kami nawalan. Wala naman po nawala. Pero dun po sa first, wala po akong naalam na valuables na nawala. Wala po siguro akong valuables. Ang lang ho, nakataktak laho ng lahat ng papel sa mga gaya po na nakikita. Lahat po ng cabinets open, itinaktak po yung mga laman. Yun po. So, nung mga panahon na yun, ano ho yung pakiramdam ninyo? Ano ang hinahanap kung sino man yung pumasok doon? Ayoko na po sana pag-usapan mahirap po kasi ang simula ho nito, yung confirmation pa, tinatanong ho ako, saan ka nakatira? Ayoko pong sagitin yung address. Ang sinabi ko po, confidential. And you can check it po sa records po ng confirmation. Sabi ko po, confidential po. Tapos tinanong po, bakit anong confidential sa address mo? Then binigay ko po yung addresses. And then after that po, niransak po yung bahay. Hindi naman po ako pwedeng mag-ingay. Kasi baka lalo akong hindi ma-confirm. Marami na po akong kaaway, dadagdagan ko pa po. Kaya hindi ko na po dinagdagan, na nahimik na lamang po ako. At ayaw ko rin ho talagang masabing attack dog at kung ano-ano pa. Kaya nanahimik ko ako. Ang masasabi ko lang po, siguro meron silang hinahanap or siguro meron silang gustong iparating sa akin. Yun lamang po. So, nung mga panahon na ito, kayo po ay nagtetestigo sa Sandigan Bayan at meron po ba kayong mga kailangan ipresenta ng mga dokumento noong mga panahon na yan? Ongoing po yung hearing noon at isa po doon sa pwede ko po bang sabihin yon? Isa po doon sa aming hinaharap ay nawala po yung original copy ng Makati report na ipinasubmit po namin sa ombudsman. Mm-hmm. So, hindi po ako mapag-isip ng masama. Siguro baka nag-iisip sila na ako ang nagtatago ng original copy po or baka para ma-prevent yung court. Kasi hindi ba, Attorney Alan, pag wala yung original, pwede na hindi tanggapin yung submission po ng evidence
on the basis of alternative evidence, di po ba? Actually, Mr. Chair, I was in the confirmation hearing at ang isa ko ngang narinig, yung ibang na-dismiss na panay technical ang dahilan. So, tinignan ko po yung rason na yon. Sabihin niyo po, nagkakamali ako. Quini-question na nung abogado ng mga akusado kung bakit hindi original yung COA report. Ibig sabihin, Mr. Chair, kung napatunayan na walang original, ang susunod nilang move ay hindi pwedeng gamitin lahat ito na ebidensya. Just to show kung gaano kahirap sa ating bansa na may makonvict. Wawalain mo lang yung original kahit kumpleto yung audit at dokumento, and then it will be used as a reason to try to get the case dismissed. But can you use the mic, ma'am? Is it correct that doon napapunta yung abogado ng akusado at that time? Your Honor, nahirapan akong sumagot dahil ayoko pong masisi sa court. Ako yung nasisisi pag nadidismiss ang cases. Yun po, tama po yung sinabi nyo. Ganun po ang tungo. Kaya nga ho, sinabi ko na suspicious po yung pagkaransak sa bahay namin at yung pagkatapon ho ng lahat ng documents sa sahig na wala naman pong masyadong na ano. Okay. Ma'am, ngayon ba okay na ho yung inyong security or nakalipat na ho kayo to a more secure place? Your Honor, siguro for purposes of transparency, if I may share. This morning at 6:10, I received a call. Ayoko na pong i-discuss yung details kasi po ongoing ang investigation. Enough na ho para ipakita ko kung gaano ho kahirap para sa amin. Kung ako po na may power at may posisyon ay tinatakot at pinipressure, paano po ang mga auditors natin na katulad nila? Okay, yun nga ho, no? Kaya nga importante ho yung naging appearance nyo this afternoon. Tatanungin ko lang ho, for the record, sino po ang akusado doon sa Sandigan Bayan kung saan kayo testigo? Sa alam po abot po ng aking pagkakaalam, ang mga akusado po, yung pong mga nakapirma po dun sa purchase order, yung dati pong mayor na Sino si po? Dr. Elenita, yung pong member at Dr. Elenita Binay, the wife of the Vice President, yun po ba? Kayo po ang nagsabi. Opo, yun po. Kasi po baka sa akin magalit. Hindi. Sige, sa akin na lang humagalit sila. Hindi yung okay na rin pong magalit. Factual lang po yung factual question naman lang yun. Factual question na po. Okay po, Dr. Elenita Binay, yung pong dating head ng BAC na si Engineer Aspiliaga, yung pong administrator ba yun? Si Nick Santiago po, napatay na. And then po, si Lilus Yamani po at Dulce Cruz. Yun po yung abot ng aking nakakaya na nare-remember. Baka po meron pa na hindi po ako nasabi. No offense meant po. Yes. Yun lang ho, nililiwanag natin kasi yung ano ho yan, material doon. Then, na ho yung ating pictures. Ngayon, ito hong yung special audit nyo nung nag-cover kayo, 2001 yan. Pero ang na-cover nyo nung mga panahon na yon ay kanino hong administrator? Sino ho ang mayor nung mga panahon nung na subject nung audit? Ang transactions po covering 2000 and 2001 po na transactions. Kaya lang, Your Honor, if I may qualify, selected transactions po ito kasi ang authority po ng task force is only to look at purchase orders po na 1 million and above, and then po infrastructure contracts amounting 20 million and above. So hindi po kami katulad ng resident auditor na lahat po ay titingnan. Selected transactions lang po. We understand. Pero yun nga ho, sino yung mayor ng panahon ng questionable transactions? Base po doon sa document namin pong tinignan, si Doktora po. Doktora? Yun na nga po. Doktora Elenita Binay po. Elenita Binay. Mr. Chairman, kinukuha lang natin yung testimony ni Engineer Aspiliaga na sinasabi niya na lahat doon niluluto at noong mga panahon na yon, tapos na continue noong mga panahon nila Engineer Hechanova. So, meron na talagang pattern of corruption, specifically yung pag-overprice ng mga transactions. So, yun po ang relevance nitong naging statements ni Commissioner Heidi Mendoza this afternoon. Yun lang po, Mr. Chairman. Before we go to one more point, no? Ma'am, so 2000-2001 yung audit.
and audit report. Ang transactions po, 2000, 2001. One. Yan po yung transactions covered. The audit was done 2001, 2002, Yes. and then dun sa isa pong report hanggang 2000, baka po hanggang 2003. Okay, then the cases were filed. More or less lang po. Cases were filed. Wala na po ako sa COA eh. Nandun na po ako sa dati kong kabilang opisina. So, mga ano po yun siguro, mga, nung nag-hearing po kami between 2006 hanggang 2010. And- Ongoing po yung iba. Ongoing pa ho yung iba, no? So, yun one testimony nyo. Ito, analysis ko na to. Kasi ang sabi po ng Vice President dun sa interviews niya at sa speech niya, mag-eleksyon na lang, dalhin nyo na lang sa korte yan, mag-eleksyon na lang. Ngayon naintindihan ko kung bakit ganun ang sinasabi niya. Kasi kung yung audit, kung yung transaction 01, 2000, 2001, ang kaso na file a few years later, and 13 years later, nasa korte pa rin, anong ibig sabihin pagdating dito sa Makati Parking Building? Even assuming matapos lahat ng COA ang report by the end of the year, maipile ng 2015, tapos na 2016. At kung siya'y naging presidente, dahil sa leading siya sa survey nung panahon na yon, hanggang ngayon naman, may immunity from suit. Ang presidente ay hindi pwedeng kasuhan during his term. And sa aking pagsasaliksik, 10 hanggang 11 sa Supreme Court Justices between 2016 to 2022 ay i-appoint ng bagong presidente. So meaning, kahit sino man sa atin, hindi mo mapaliwanag yung kaso. Diba? Kasi magugulat ka, ma'am. Yung iba, boss, wag na sa korte. Mag-hearing na lang tayo sa Senado. Bakit yung tao na to baliktad? Sa korte niya gusto, hindi dito sa Senado. No? Kasi nga po, pag naging presidente ka, may immunity from suit ka. So, Mr. President, in connection with being in aid of legislation, and I'm not finger-pointing right now, no? I mean, it's the system. Hindi lang ang COA, hindi lang Senado, Ombudsman, Sandigan Bayan, 13 years for one case is too long a time. Nagre-retire yung ibang nasa COA, ang pagsa-stock natin ng, kahit sabihin mo may digital copy na ngayon, mas madaling ang burahin ang digital copy ngayon. Sunugin mo yung pinagsustoran nun, although may cloud, but still, Mr. Chair, I think one thing that we realize in these hearings is that the anti-graft efforts of the government is unduly hampered if it takes more than a decade to prosecute a case. No? At kung inosente ka naman, gusto mo ba naman na 15 years ay meron kang pending na kaso? Having that, Mr. Chair, I just like to put the testimonies all together. No? Ang sabi po ni Vice Mayor Mercado, no, na meron pong 13% no, sa halos lahat ng transaksyon at tinuro niya yung mapupuntahan at hinahanap natin sila. Then dumating po si Engineer Echanova na sinabi na bilang GSD, General Service Department, involved sila sa bidding-biddingan at saka nung panahon nila, si Engineer Morales nagsasabi, dito mapupunta yan o hindi. But before him was Engineer and former Councilor Aspiliaga, and he confirmed here na pinipirmahan lang niya mga PO pero napili na kung kanino pupunta at ang mayor nagsasabi na may note. No? I was informed by one of the staff that we have present today a copy of that note. Is that correct,